totoo lang mga kababayan, sa nakikita ko lumalaki po yung ulo ng iglesia ni Manalo eh. Akala mo na kung sino ng mga siga, akala mo kung sino ng makapangyarihan talaga itong mga hayop na to eh. Baka nakalimutan ninyo, reliyon kayo. Ha? Dapat wala kayong kinalaman, wala kayong koneksyon sa politika. Tangina ninyo. Kitang-kita na yung mga galawan ninyo, mga kupal kayo. Ha? Iglesia ba talaga kayo ni Kristo o iglesia kayo ni Manalo, mga demonyo kayo? May pabanta-banta pa kayo sa akin. Putang ina ninyo, isa lang masasabi ko sa inyo, kahit 100 beses pa kayo mag-rally, hindi kayo susundin ng gobyerno, mga tangina ninyo. Pero, ulitin ko, ang tinitira ko rin dito, yung mismong pinuno ng Iglesia ni Cristo na malademonyo yung pag-iisip, di puta ka, mongoloid ka. Anong ginawa ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo? Ako, duda ako dito. May nangyaring may nangyaring lagayan dito na kung saan ginagamit ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo ang kanilang mga membro para magamit naman ng mga demonyong politika eh. Ginagago nyo yung mga Katoliko, ginagago nyo yung ibang mga religion. Akala nyo talaga kayo na yung pinakamalakas. Malakas lang kayong manloko, malakas lang kayong mambudol, malakas lang kayo na kulto kayo dahil pera-perang labanan ninyo dyan. Alam nyo, sa totoo lang, kumpirmado po na talagang binigyan po ng bilyon-bilyon ng mga kalaban natin ito pong pamunuan po ng Iglesia ni Cristo. Kaya po ganito, nagsagawa agad sila na animoy peace rally kuno. Yan ba yung peace rally ng Iglesia ni Manalo? Sa totoo lang mga kababayan, hindi na po ako magtataka kung bakit napakayaman ng Iglesia ni Cristo o Iglesia ni Manalo. Kasi nga, pera-pera ang labanan dyan. Kahit masama, kahit gago, kahit demonyo, basta mabigyan lang sila ng pera, gagamitin yung mga membro nila, kahit hindi na maganda yung kanilang purpose, kahit hindi na maganda yung kanilang ginagawa. Yung biro mo, napakatanga ng mga Iglesia ni Cristo ni Manalo. Di ba? Mga mukhang pera kayo, mga demonyo kayo, mga hayop kayo, mga diputa kayo. Tira ko dito yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo, yes! Dahil hindi mangyayari yung mga yun kung hindi pinahintulutan ng leader ng Iglesia ni Manalo. Sa totoo lang, ayusin ninyo, masyado na kayong umaabuso, masyado na kayo nagiging mayabang. Akala niyo kung sino na kayo, nagiging diktador na kayo, mga diputa kayo. Meron pa kayong pabanta-banta sa akin, mga diputa kayo. Tingnan nyo yung mga message sa akin mga kababayan ng mga membro ng Iglesia ni Manalo. Ang dami, puro pananakot, katarantaduhan, kagaguhan, mga diputa kayo dahil ganun kayo ka mga gago. Ang bilis yung mag-recruit kasi dinadaan nyo sa ganda ng simbahan. Pero ang tanong, maganda ba yung gawain ninyo mga diputa kayo? Maganda lang simbahan ninyo, mga damit ninyo, maganda lang yung aral ninyo, pero ang tanong, ginagawa nyo ba? Manalo, mukha kang mongoloid. Reliyon na gagamitin ng dyablo para kontrolin yung panggobyerno, para mahirapan ng taong bayan. Tarantado kayo. Lalong-lalo ka na, Eduardo. Manalo, mukha kang mongoloid. Napakahambog ninyo. Porkit ba sinasabi sa balita, ma-impluensyang reliyon. Di puta kayo, kaya lang naman kayo nagiging ma-impluensya dahil utang ina ninyo kung di ko pa alam. Ginagamit ninyong reliyon ninyo. Ginagamit ninyo sa pamumulitika. Kunyari pa kayo, mga hudas kayo. Ang nakikinabang yung leader ninyo, ang nakikinabang yung reliyon ninyo mula sa pera ng mga politiko na gustong humingi ng boto ninyo, mga diputa kayo. To be found, Los Angeles, Siding, Barangay 14, Victoria City, Negros Occidental, or elsewhere in the Philippines who had been charged before me with the offense of qualified theft. Yan po ang binabanggit dito sa papel na tinatawag na order of arrest na merong crime case number 1094540. Kahit saan tayo pumunta, nakakapunta tayo para tayong ibon na nakakalipad kahit saan. Pero ikaw, Epifanio Labrador, saan ka na magtatago? Ating pagpapatuloy ang ating binabasa. Sinabi dito mga kababayan, with the offense of qualified theft
and bring him before me to deal with according to the law. According to the law. Ha? Alam nyo kung anong taon pa ito, mga kababayan, itong pending case na ito? Noong October 6, 2017, mga kababayan. Ngayon ulit lumabas dahil sa katarantaduhan ng taong ito. Ipagpapatuloy natin ang pagbasa. The bail for the release of the accused in this case is fixed at, nako po, Diyos ko Lord, no bail. Ibig sabihin, hindi pwedeng makapagpiyansa ang taong ito. Ano ka, Epifanio Labrador? Naihi ka na ba sa iyong short? Kahit mag-deposit daw, hindi pwede. Yun yung pagkakaintindi ko. I-correct nyo po ako ha, kung mali yung interpretation ko po. With the nearest collecting internal revenue or provincial city or municipal treasurer who should transmit the same to this court, or by famishing a personal bail by their land for receipts and certificates of title free from, di ko na mabasa ito, circuit judge city or municipal judge who may accept the bail and transmit the same to this court. The peace officers making the arrest are hereby authorized to discharge from custody the accused after furnishing bail in the manner herein above indicated, which must be stated in the return hereat. Yung address niya, Silay City, Philippines, October 6, 2017. Presiding Judge. Hindi ko nababasahin, mga kapatid at mga kababayan. Pang masyado kang hambog. Yung mga binibintang mo sa Iglesia ni Cristo at pamunuan, ikaw palang may gawa. Meron ka palang mga patong-patong na kaso. Ilang taon nang nakakaraan, hindi ka pa nakakapagbayad. Ngayon, inilabas ng korte. Binuhay ulit ang iyong kaso dahil sa iyong ginagawang kasamaan. Ano ba sinasabi dito, mga kababayan? Presiding Judge, nakalagay, may pirma, the warrant and subpoena officer, Philippine National Police, City of Silay, Negros Occidental. You are hereby ordered to execute the warrant of arrest within 10 days from your receipt of the same. A return of the service of this warrant must be made to this court the later than 10 days after expiration of the period of service execution. In case of failure to exercise this warrant, a report must be made to this court stating the reason therefore without necessarily returning this warrant. Ibig sabihin, pag hindi na aresto ito, ay magsasalaysay po ang kapulisan bakit hindi na aresto. Yun po yung pagkakaintindi ko. I-correct nyo po ako kung ano po yung pagkakaintindi nyo. At nakalagay, presiding judge, hindi ko na babasahin, officially release, date and time, alas 3:15 ng hapon, Silay City. Grabe, mga kababayan, ito na ang sinasabi natin, Epifanio Labrador, ang paniningil ng langit ay kusa nang dumating. Yung mga kinaso ng kapatid pinoproseso pa